Noong panahon ng mga Kastila, ang Maynila ang sentro ng kalakalan patungo sa labas ng Pilipinas at sa mga pamayanang Tagalog. Pero ang pinakasikat na pamilihan ay ang Divisoria sa Tondo. Ako po si Kuya F at samahan ninyo akong alamin ang makulay na kwento ng Divisoria. Yan ang iba pero ang nakuhaan para government. Dahil malapit sa Manila Bay na daungan ng mga barko, naging bukas ang lugar sa mga dayuhan para magnegosyo. Sari-sari ang mabibili mo rito, mula gulay, prutas, porselas, tela at iba pa. Makikita at mabibili mo rito sa murang halaga. Isa ang mga Tsino sa namayani sa palengke sa Maynila, pero dahil sa panahon ng kolonyalismong Kastila, naging mainit sa mata ng gobyerno ang mga Tsino. Ipinagbawal ng mga Kastila na manirahan at magnegosyo ang mga Tsino sa Intramuros, ang kapitolyo noong panahon ng Kastila. Lumipat ang mga Tsino sa Binondo sa Tondo at saka nagtayo ng mga tindahan pati sa kalapit na lugar, kabilang na rito ang Divisoria. Dito nabuo ang Divisoria o meaning to divide sa pagitan ng Tondo at Binondo. Noon ang mga bahay sa Tondo ay gawa sa kawayan, samantalang gawa naman sa solid rock ang mga bahay sa Binondo. At nasa malawak na kalye pa, kaya nilagyan ito ng boundary at tinawag na Divisoria. Sa paglago ng negosyo sa Divisoria, naging daan ito para sa mga bayan sa labas ng Maynila para maghatid ng mga paninda at magnegosyo. Kabilang dito ang Baguio, Cavite, Batangas at Laguna. 7 kalye ang matatagpuan sa Divisoria Market. Ito ang Juan Luna, Ilaya, Tabora, Siplanas, Santo Cristo Elcano at Asuncion. Malapit din ito sa main road ng Claro M. Recto. Sa panahon naman ng mga Amerikano, nagbukas ang Divisoria sa bago nitong anyo, pinalawak at tinayuan pa ng mga gusali. Sa pagdami ng mga tindahan at gusali sa lugar, naging problema ang kalinisan at kaayusan ng Divisoria Market, dahilan para maghigpit ang American government. Naging istrikto ang pagpapatakbo ng mga Amerikano sa Divisoria. At noong August 6, 1906, nagsagawa ng strike ang mga vendor. Nagpatuloy sa paglago ang Divisoria bilang commercial center dahil na rin sa malapit ito sa Tutuban Central Station na naging bagsakan ng mga paninda mula sa mga probinsya. Nakilala rin ang Divisoria bilang tahanan ng revolusyonaryong bayani na si Andres Bonifacio at ang kauna-unahang Pilipinong santo na si Lorenzo Ruiz. Sa kasalukuyan, lalo pang naging progresibo ang negosyo at kalakalan dito sa Divisoria. Hanggang ngayon, patuloy itong dinarayo bilang murang bilihan ng iba't ibang bagay. Ilan lang ito sa mga makasaysayang kwento sa palengke ng Divisoria. Ako po si Kuya F. Kita-kits ulit tayo sa susunod na Kwentong Kanto.